Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Kanina ngang madaling araw, nakapasok sa loob ng ating par yung binabantayan nating sama ng panahon. At kaninang around 8 a.m. ng umaga, itinaas ito ng Pag-asa sa Tropical Depression Category o nagkaroon na nga tayo ng ating ika-14 na bagyo ngayong taon. Yan nga po ang bagyong Nika. Kasalukuyan, ito po ay lumakas pa at isa ng tropical storm. At ito po ay nabigyan ng international name na Toraji, na ang ibig sabihin po ay isang uri ng bulaklak. Ang salitang Toraji po ay nanggaling sa North Korea. Ayon sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, ito pong bagyong Nika na may international name na Toraji ay may lakas na hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour, malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 80 kilometers per hour. Mabilis po ang pagkilos nito pakanluran sa direksyon ng ating bansa sa bilis na 35 kilometers per hour. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa lying around 1,005 kilometers east o silangang bahagi ng Southern Luzon. Ito po ay nandito pa sa kalagitnaan ng karagatan ng Philippine Sea. Wala pa po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, pero dahil nga mabilis ang pagkilos nito, inaasahan natin mula bukas hanggang sa darating na Lunes, lalong-lalo na sa darating na Lunes, yan po ay magkakaroon na ng direct effect sa ating bansa. So narito naman ang pinakahuling official forecast track ng Pag-asa para sa bagyong Nika. Pinapakita nga dito na patuloy na kikilos pa west-northwest o kanluran, hilagang kanluran ng bagyong Nika sa direksyon ng eastern section ng Central Luzon at Northern Luzon. Sa ngayon, medyo malawak pa yung ating cone of probability or cone of uncertainty. Nag-extend pa yan dito po sa malaking bahagi ng Central Luzon at Northern Luzon. Meron tayong posibleng landfall or pagtama sa lupa ng bagyong Nika sa darating na Lunes. Dito po sa general area ng Hilagang Aurora, Isabela, or posible rin po umakyat pa yan dito sa may general area ng Cagayan. Buong Lunes, maaari nitong baybayin ito pong hilagang bahagi ng Luzon hanggang makalabas dito sa may West Philippine Sea sa darating na Tuesday. Meron tayong nasang slight o konting paghina nito dahil sa interaksyon niyan sa kanyang landmass, pero mananatili po itong nasa severe tropical storm category if makatawid na dito sa may West Philippine Sea. Posibleng sa darating na Tuesday, yan po ay makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. So again, dahil nga medyo mabilis ang pagkilos ng bagyong Nika, yung ating critical times o crunch time sa pagdikit o pagtawid nito sa ating bansa ay magsisimula bukas hanggang sa darating na Lunes. Lalong-lalo na po sa darating na Lunes dahil yan po ay posibleng ang tumawid dito sa mainland area ng Luzon. Sa ngayon, nakataas po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ng Pag-asa para sa lakas ng hangin na directly associated sa bagyong Nika. Dito po yan sa mga general area ng Bicol region dahil yan po yung medyo nakausli o medyo sasabitan ng kanyang panglabas na kaulapan. Yan po ang general area ng Catanduanes, ilang bahagi ng Albay, Camarines Sur, kasama na po dyan ang Camarines Norte, at ilang bahagi ng Quezon, kasama na po dyan ang Pulilio. Ito po yung sasabitan o dadaplisan ng ibabang bahagi ng Nika. Samantalang nakataas naman ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dito po sa hilagang bahagi ng Aurora at Isabela. Ito pong general area ng Bicol region ay dadaplisan lamang ng panglabas na kaulapan o outer circumference o outer circulation ng bagyong Nika. Ito pong general area ng Northern Luzon at Central Luzon, yan po yung medyo mas delikado para sa epekto ng malakas na bugso ng hangin ng bagyong Nika dahil papunta po dyan ang direksyon ng bagyong Nika. Ito pong mga tropical cyclone wind signal na to ay madadagdagan pa sa mga susunod na oras at sa mga susunod na araw. At mas tataas din po ang tropical cyclone wind signal ng Pag-asa habang mas lumalakas pa at mas lumalapit ang bagyong Nika dito po sa general area ng Central Luzon at hilagang bahagi ng Luzon. Kaya maganda at mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng malalakas na bugso ng hangin na directly associated dito po sa bagyong Nika. Ngayon, silipin natin o balikan natin itong ating satellite image para sa posibleng epekto na ito pong bagyong Nika. Sa kasalukuyan, maaliwalas pa ang panahon natin sa malaking bahagi ng ating bansa. Kasama na po dyan ang Metro Manila, Metro Cebu at Metro Davao. Maliban lang sa mga posibleng localized o yung ating mga pulu-pulong pagulan o thunderstorms na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. Nandito po banda sa may katimugang bahagi ng China at eastern section ng Vietnam ang dating bagyong Marce. Palayo na po yan sa ating bansa at wala na po yang magiging direktang epekto sa ating bansa. Pero nandito po sa may Philippine Sea ang bagyong Nika at unti-unti po yung lumalapit naman sa ating bansa. Sa ngayon, hindi pa po sumasabit yung kanyang trough or extension o yung kanyang mga panglabas na kaulapan dahil nga medyo maliit yung kanyang diameter pa. Pero as early as bukas ng umaga, ito pong kanyang panglabas na kaulapan ay sasabit na po dito sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at Bicol region. Ito po yung ating landmass or part ng ating bansa na medyo nakausli. So yan po yung unang sasabitan ng kanyang outer circumference o kanyang sirkulasyon. So meron po tayong mga posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan or mga posibleng thunderstorms
Diyan po sa general area na yan. Ganun din po ang ating aasahang panahon dito po sa may area ng Hilagang Aurora at area ng Isabela. Yan naman po yung mga nakausling area dito po sa hilagang bahagi ng Luzon. So mas madadagdagan po yung ating cloud cover at mga posibleng pagulan dito po sa general area ng Northern Luzon at Bicol Region habang unti-unting lumalapit ang bagyong Nika dito po sa mainland area ng Luzon. Again, yung ating critical times o crunch times sa direct effect ng malalakas na bugso ng hangin at malalakas na pagulan ng bagyong Nika para sa ating bansa ay sa darating nga na Lunes na kung saan yan po ay didikit at lalapit dito sa mainland Luzon at posibleng nga tumawid pa rito. So by then, meron tayong inaasahang degrading weather conditions o pagpangit ng panahon o unti-unting pagsungit ng panahon dahil nga sa epekto ng bagyong Nika, particularly dito sa hilagang bahagi ng Luzon at Central Luzon, maging dito sa kanyang trough na sumasabit dito naman sa malaking bahagi ng Bicol Region. Kaya sa Lunes hanggang Tuesday, ayon sa Pag-asa, meron tayong inaasahang posibleng intense hanggang torrential o yung halos walang tigil na pagulan. Dito po sa general area ng Cagayan, Apayao, kasama na po dyan ang Isabela. Meron din tayong mga posibleng heavy hanggang intense rains dito po sa general area ng Abra, Kalinga, Mountain Province, kasama na po dyan ang area ng Aurora. Samantala, ang posible pong moderate hanggang heavy rains ang ating aasahan dito po sa general area ng Ifugao at Quirino. Ito po yung posibleng pagdikit na o pagtawid ng bagyong Nika dito po sa hilagang bahagi ng Luzon. Maliban dyan, yung kanyang trough or extension ay posible rin po magdala ng maulap na panahon at posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan sa natitirang bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Bicol Region, kasama na po dyan ang Quezon. So again, maliwalas pa nga po ang panahon natin sa malaking bahagi ng ating bansa. Gamitin sana natin ang mga oras at panahon na ito para makapaganda sa mga posibleng epekto ng bagyong Nika. At ito ang general area ng hilagang bahagi ng Luzon, particularly itong itaas na bahagi nito, maging dito sa area ng extreme northern Luzon at ilang bahagi ng central Luzon, ang mga naapektuhan nitong mga nakaraang sunod-sunod na bagyo din. So hindi pa po talaga fully nakaka-recover ang general area na yan. Kaya doble ingat pa rin po tayo sa mga posibleng maging epekto nito pong bagyong Nika. Dahil sa ngayon, mas mataas po o mas prone po tayo sa mga posibleng flash floods, landslides at mga biglaang pagbaha dahil po sa epekto nitong mga nakaraang bagyo pa. At gaya nga ng binanggit natin kahapon, meron pa pong kasunod agad ito pong bagyong Nika na dapat din natin paghandaan. Mamaya, tabayan na po muli ang ating pagtalakay dito sa bagyong Nika at sa mga posibleng sama ng panahon na sumunod dito. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.